Bagyong Basyang nanalasa sa buong Luzon. Halos nagsara ang lahat ng mga kanilang negosyo dahil nasa Bagyong Basyang na hinagupit sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. At saka ang aso na hagupit din, kaya yun, natamaan. Halos nagsara, manay. Naputulan din ng linya mga komunikasyon, pati mga cell sites at telepono dahilan na nawalan sila ng signal at hindi na makontak ang kanilang mga mahal sa buhay. At saka yung hindi nila mahal sa buhay, hindi rin makontak. Pati rin ang kuryente, internet, nawalan din kaya hindi nakakonek sa mga networking sites. At hindi rin ako nakapag-Facebook. Oo, totoo yan. Isa lang ang masabi ko, guys. Nasaan na kayo? Sarili mo naman ako sa swimming nyo. Bakit hindi ako sinali? Naliligo lang kayo doon sa pool na hindi kayo nagpaalam. Damot yun naman, guys. Guys, next time magsiswimming tayo sa pool. At saka yung magandang babae dyan aking ikakarga at magsiswimming kami sa ilalim ng pool. Totoo yun. Dali lang. Samantala kansilado ang mga flights sa NAIA, pati na ang flights doon sa terminal ng sa pier ng barko ay kansilado dahil sa Bagyong Aswang. Basyang wala. Kapit, Bromby, Aswang kaya. Sa Benguet, halos hindi mag-harvest ng mga strawberries dahil naiwang pinsalang pinamo ng Bagyong Basyang. Sayang kung masisira to, kung mapa-flood tong area namin. Wala nang magso-survive, wala nang mapipitas. Ang kanang strawberries ay kinain na ng aso. Sa Camarines Norte na may nakapaganda na ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Kaya ang ginagawa namin, kung nandiyan na yung tubig, malapit na, umaalis na talaga kami. Alert, nakakonect na kami sa communication facilities. Tapos yung mga trained namin mga personnel ay naghahanda na in case of rescue operation. Siyam na municipality po yan, yung nasa coastal municipality yan. So, yun po kasi ang mga phone sa mga flood sa baha. So, doon po tayo nakatutok. Dahil doon, mayroon din akong ibibigay sa kanila. Ano ibibigay mo? Mamigay ako ng doon, sabon. Kasi ang baho-baho namin parang aso nang hindi naligo, katulad natin. Sa Quezon Province naman po ay hating gabi na. Hating gabi pa lang ay hinagupit na agad sila ng bagyo. Pati ng mga residente doon hindi na makatawid sa kalsada dahil sa natumbang puno ng bulaklak. Kaya doon na-stranded sila.